Hey mga brods, may balita nga po dito kay Jeron Teng na balak nga daw itong gawing trade asset ng SMB mga kabrods. So yun nga, medyo nakakagulat lang at yun din yung isa sa mga talagang nafe-feel din ng mga fans na dahil nga itong si Jeron Teng, yes, pinabangko ngayon sa overall na 2 games ng SMB, 2 points lang naman ang naiambag din ni Jeron Teng. Yes mga bro, so ito nga habang mataas nga ang value ngayon ni Jeron Teng ay dito nila iti-trade ito. Pero mga brods, nababalitaan nyo ba na ito pong si Robert Bolick, yes, nababalita nga na ito ay PBA comeback na rin. Dahil sayang nga rin yung offer doon ng Japan B-League sa kanya dahil mas ginusto niyang bumalik dito sa Pinas para nga makasama ang kanyang asawa na kasalukuyang pregnant ngayon. Kaya nga itong si Bolick ay handa itong tumanggap ng offer dito sa PBA. Bakit mga kabrods? Dahil syempre hindi na siya nagkaroon ng kontrata doon sa Japan, which is na-terminate na rin siya doon mga kabrods, and dito na rin siya sa PBA tatanggap ng offer. At alam nga natin, ang rights po ni Robert Bolick ay nasa Northport Battenberg pa rin, at yun nga, dyan talaga siya kukunin talaga muna mga kabrods. Sabay dito na siya iti-trade. So dito na nga, ito pong twist mga kabrods, itong SMB, handa sila talagang i-trade ito pong si Jeron Teng sa pagbalik na ito po ni Robert Bolick dito po sa Northport Battenberg. Yes, dahil alam naman natin, ito pong si Robert Bolick, isa rin ito sa talagang mga gustong-gusto talagang kunin na ng SMB. Dati pa yan. Dapat nga ito pong si Bolick, mapupunta talaga ito sa isa sa mga SMC teams. Kaso nga lang, naunahan sila ng Japan teams mga kabrods. So ito na nga ang pagkakataon na babalik na ulit dito si Bolick sa Pinas, and dito na rin siya babalik sa PBA habang ito pong asawa niya ay hindi pa nanganganak mga kabrods, ay dito pa rin siya magi-stay at maglalaro sa ating pambansang liga. So ito pong SMB, ito pong si Robert Bolick talaga ang isa sa mga punteriya nila ito dati pa nung 2020 pa yan mga kabrods, nung pandemic, dahil hindi nga lang matuloy-tuloy yung trade na yon dahil hindi rin masyadong pumapayag pa ang Northport Battenberg dahil hindi rin nila gusto yung mga offers dito. Ngayong si Jeron Teng ay isa sa mga gusto rin ng Northport Battenberg dahil isa rin ito sa mga nagugustahan din ng management, dahil iba rin yung nagugustuhan din nila dito kay Jeron Teng, at isa rin dito sa mga nagustuhan ng Northport para nga pumayag sila na ibitawan pong si Robert Bolick ay isa sa rin nga nila ang isa sa mga forwards na magugustuhan dito ng Northport Battenberg from SMB. Kaya nga mga brods, aabangan natin ito pong pagbalik ni Robert Bolick dahil marami nang nakaabang katulad po nito pong SMB, at handa sila mga kabrods, pero hindi pa naman final yun dahil alam natin kakakuha pa lang naman nila dito po kay Jeron Teng, at yun nga, hindi natin alam kung siya ang isa sa mga talagang gustong i-trade ng SMB para makuha agad si Robert Bolick mga brods. Pero syempre hihintayin pa natin yung mga reports, pero sa panahon ngayon hindi na nakakagulat kung ito pong mga SMB Magnolia or Barangay Nebra San Miguel makakuha ulit ng star player dahil sanay na ang mga PBA fans. Dito naman tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga po si Papi Chino Matthew Wright nanood nga ng PBA game dito sa Phoenix Super LPG. Kaya nga yes mga brods, ito naman talaga ang team ni Matthew Wright since ito ay nasa Phoenix Fuel Masters pa. And yun nga, in-interview rin ito pong si Matthew Wright mga kabrods dito po sa sports complex kung saan siya ay nanood doon. Yun nga, tinanong rin siya kung may balak ba siyang mag-PBA comeback din. Dahil kasalukuyang nasa Japan ang kontrata ngayon ni Matthew Wright sa Kyoto Hanaris mga kabrods, at alam natin na malaki-laki talagang offer dyan. Pero ang sagot din naman dito ni Matthew Wright, kapag hindi nga daw talaga nagkaroon siya ulit ng panibagong kontrata, or it means na wala siyang mga offer dyan like mga panibagong contract, renew, or offers, dito ulit siya babalik sa PBA with Phoenix Super LPG Fuel Masters mga kabrods. Dahil sabi nga rin ni Wright, ang rights niya ay nasa Phoenix pa rin. Pero yung paglaro dun sa Japan B-League ay yun ang isa sa mga gustong-gusto niya talaga mga brods.
Bale, second option na niya ang PBA. Pero mga brods, hindi nyo rin ba alam na isa talaga sa mga gusto rin mapuntahan na ito po ni Matthew Wright and magkaroon siya ng kampeonato para naman gumanda-ganda ang kanyang resume dito sa PBA. And eto nga, ang Barangay Ginebra San Miguel. Yes, sino ba namang hindi gusto makapunta sa Barangay Ginebra na yun nga mga brods, pwede silang magkaroon ulit ng kampeonato, and yun ang isa sa magusto ni Matthew Wright, yung potential na kupunan na magkaroon ng kampeonato. At isa pa dito, eto pong si Matthew Wright, yes, sanay na yan sa mga sahuran sa Japan B-League. After niya doon, tapos pagbalik niya dito, syempre magugulat rin siya, and yun nga, bababa ang sahod niya kapag ibang teams ang kukuha sa kanya. Unlike sa Barangay Ginebra San Miguel, ang laki ng sahuran doon, kayang-kaya rin nilang tapatan yung mga sahuran na binibigay dito sa Japan B-League teams. Kaya nga ito pong Barangay Ginebra San Miguel ang isa sa mga gusto talagang makuha rin si Matthew Wright dahil dating-dati pa nilang gustong kumuha talaga ng mga shooter mga brods. Yes, may mga nakuha na rin silang mga shooter na forwards like Jamie Malonzo, Jeremiah Gray na injured pa ngayon, tapos ngayon Maverick Kamisi na talagang grabe rin ang shooting din na ito ni Maverick against Magnolia Chicken Tablados hot shots. Tapos mga bros, tapos idadagdag mo pa ito pong si Matthew Wright sa yung roster in the future. Kaya nga magiging maganda na ito sa Barangay Ginebra San Miguel. And yes, lalakas sila lalo. And isa rin dito sa mga kine-question rin ni Matthew Wright na bakit hindi rin din siya nagkakaroon ng offer sa Gilas Pilipinas. Yes mga bros, nagtataka rin tayo why pinipilit pa nila yung ibang mga players sa Gilas na mga walang shooting. Unlike dito kay Matthew Wright na isang pure shooter, magiging maganda ito sa Gilas Pilipinas. Yes, hindi na talaga nila napapansin na meron pa rin tayong Matthew Wright sa Japan. Yes mga bros, kaya nga dapat isa rin ito sa ini-include sa roster or pool lineup ng Gilas Pilipinas na isang pure shooter na isang Matthew Wright. Kaya nga ang Ginebra ay handa rin talaga silang offer ng malaki ito pong si Matthew Wright kung sakaling hindi na siya bigyan ulit ng kontrata sa Japan and dito sa kanyang team na Kyoto Hanaris. Kaya ikaw mga prods, i-komento mo lang ang opinion mo dito kung ito po bang si Matthew Wright ay babagay ba talaga dito ulit siyang makabalik dito sa PBA, pero hindi na sa Phoenix Super LPG kung saan lalaro na siya sa Barangay Ginebra San Miguel. At sino ang dapat i-trade ng Ginebra sa Phoenix niyan mga kabrods? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods. Di isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our updated highlights na lang. I'm out. So bago tayo magpatuloy mga brods, this video is brought to you by 1xBet. So matagal ko nang ginagamit ito mga brods at kumikita na rin ako dito, kaya i-share ko ito sa inyo kung saan ito pang 1xBet ay isang betting platform. Pwede kang tumaya dito ng mga paborito mong kuponan, mapa PBA, NBA at kahit anong sports mga brods. So kaya nga para makukuha mo yan, gamitin mo ang ating promo code na OBR. And yung link ay nandyan sa pin comment section sa ibaba mga kabrods. So ito pong 1xBet, huwag kayo mag-alala dahil may mga partnership na ito katulad ng FC Barcelona, La Liga at mga big companies like PSG mga kabrods. So get up to 7,000 deposit sa unang deposit mo pa lang yan and you can easily withdraw here winnings through Paytm, bank and other easy methods mga brods. So matagal ko na talagang ginagamit ito, kaya nga mga brods mag-bet ka na kung saan gamitin mo ang ating promo code na OVR and yung link nandyan sa pin comment section sa ibaba.